Dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Coach Tim Cone, mananatiling head coach ng Gilas Pilipinas matapos bigyan ng parangal bilang Coach of the Year si Coach Tim Cone. At Mikey Williams may sagot na patungkol sa kanyang contract termination dito sa Talk and Text Tropang Giga. Talakayin at pag-usapan po natin yan sa bidyong ito. Pero bago yan, kung kayo po yung napapadaan lang at nagugustuhan ng ating video, ako po yung maglalambing, pahingi po ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito nga po si Coach Tim Cone matapos iuwi ang gintong medalya sa nakaraang Asian Game. At ninanais naman protektahan ang kanyang trophy dito sa PBA Commissioner's Cup kung saan 1-1 nga po ang record ng Barangay Ginebra ngayon. Sabi nga po ni Coach Tim Cone matapos siyang bigyan ng parangal ng PBA Fresh Score as Coach of the Year award lang naman mga shooters. Matapos ilang paso, talunin ni Coach Tim Cone sa Game 7 ang Bay Area Dragon sa nakaraan namang Governor's Cup. Binigyan nga po ng mataas na parangal si Coach Tim Cone bilang PBA Fresh Score Coach of the Year. Sabi nga ni Coach Tim Cone sa kanyang pahayag, pwede siyang manatili as Gilas Pilipinas Head Coach. Papaano nga ba yan? Siyempre mga shooters, may mga konting pahayag si Coach Tim Cone dyan. May mga konting kailang ayusin lang si Coach Tim Cone sa pagiging coach niya as Gilas Pilipinas, at malaki na po ang posibilidad na maging manatiling head coach ng ating kupunan o pambansang kupunan na Gilas Pilipinas si Coach Tim Cone. Ano nga ba at papaano nga ba hahatiin ni Coach Tim Cone yung kanyang sarili dito sa Gilas Pilipinas at syempre sa Barangay Ginebra San Miguel, no? Kung saan sila yung nagdidefensa dito sa Commissioner's Cup mga shooters, no? At siyempre gusto ni Coach Tim Cone kapag hinawakan niya yan, yung Gilas Pilipinas, andun pa rin siya sa kanyang unang trabaho dito sa Barangay Ginebra San Miguel. 'Di ba? Kung papaano mangyayari yon, yan yung pinag-iisipan ni Coach Tim Cone ngayon at yan yung kanyang idudulog dito sa kanyang mga boss, 'di ba? So, ang mahalaga doon mga shooters, hindi sinasarado ni Coach Tim Cone yung kanyang pinto bilang head coach ng Gilas Pilipinas, kasi alam natin lahat magiging maganda ang programa ng ating kupunan na Gilas Pilipinas kapag hawak ni Coach Tim Cone ang kupunan ito ng ating bansa mga shooters, 'di ba? Magiging maganda ang takbo ng ating team na sasabak sa mga competition outside our country mga shooters, dahil napakaraming competition ang paparating para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Kaya nga paulit-ulit natin panawagan sa SBP, magtalaga na ng head coach. At ngayon, eto nga pong ating dating head coach ng Gilas Pilipinas. Masasabi po nating dating head coach kasi ngayon nasa Barangay Ginebra si Coach Tim Cone. So paulit-ulit nating sinasabi na kailangan na magtalaga ng SBP ng bagong head coach. At magandang balita yan na itong ating pong Coach Tim Cone ay hindi isinasara ang pinto patungkol sa pagko-coach ng Gilas Pilipinas sa mga tournament na sasalihan ng ating Gilas Pilipinas mga shooters. And hopefully talagang maging maganda, no, itong paparating na FIBA Asia Cup qualifier mga shooters 2025 para sa Asia, no. Hopefully makita natin yung isang Coach Tim Cone na nagmamando ng ating kupunan na Gilas Pilipinas. Sino ba naman ang hindi gugustuhin makita na minamanduhan ni Coach Tim Cone ang ating kupunan na Gilas Pilipinas, 'di ba mga shooters? Napakaganda po kasi na naging impact ni Coach Tim Cone sa pagpasok niya rito as head coach ng Gilas Pilipinas. Kaya nga po naiuwi nila yung gintong medalya na matagal na nating inaasam. Siyempre, kikilos ang SBP. Dapat kumilos ang SBP dyan. At baka ibalik naman ng SBP etong si Coach Chot Reyes. Wag naman po sana. Diba? Yan yung hindi inaasahan ng buong sambayan ng Pilipino. Eto nga pong Coach of the Year award na itinalaga kay Coach Tim Cone ay karapat-dapat para sa kanya yung award na yan. At kung siya may mananatiling head coach ng Gilas, yan po ay karapat-dapat din. Punta naman po tayo kay Mikey Williams patungkol sa kanyang contract termination dito po sa kanyang kupunang Talk and Text Tropang Giga. Ito po ay usaping legal. Sabi nga ni Coach Jojo Lastimosa, dumating na sa kanila ang sagot
ni Mikey Williams patungkol do sa kanyang contract termination, at ang sabi ni Coach Jojo Lastimosa, ayaw niyang idetalye kung ano man po ito dahil ito nga ay usaping legal. 'Di ba mga shooters? Etong si Coach Chot Reyes ang nakipag-negotiate dito kay Mikey Williams at wala pa rin namang nangyari. So ipinasa una si Jojo Lastimosa, ipinasa kay Coach Chot Reyes, at syempre yung kanilang governor na si Governor Ricky Vargas, no? At yan na nga daw ang mga nag-aayos ngayon, si Governor Ricky Vargas, yan ang sabi po ni Jojo Lastimosa, no? At ipinapaubaya na, sabi ni Jojo Lastimosa, ipinapaubaya niya na sa Board of Governor Ricky Vargas at sa lahat ng abogado ng Talk and Text Tropang Giga ang pagiging pakikipag-usap dito kay Mikey Williams, dahil nakarating na nga po sa grupo ng Talk and Text, no, yung sagot ni Mikey Williams patungkol dito sa kanyang contract termination, and hopefully soon maayos po nila kung ano man po itong kanilang gusot mga shooters para parehas din silang magbenepisyo, dahil alam natin kailangan siya ng Talk and Text, no, kaya naman inaayos nila yan at gusto nilang maayos yan dahil kailangan ng Talk and Text si Mikey Williams. Alam natin scorer yung Mikey Williams at yan ang hinahanap ng isang Jojo Lastimosa dito sa kanyang kupunan na Talk and Text. Malaking kawalan kaya Jojo Lastimosa ang pagkakawala syempre ni Mikey Williams na alisa namang legit scorer ng Talk and Text na siyang nagdala ng isang kampyonato sa Talk and Text Tropang Giga kung saan nakalaban nila ang Barangay Ginebra San Miguel. So mga shooters ngayon, pareha silang magbibenepisyo. Pag naayos ito, magbibenepisyo ang Talk and Text, magbibenepisyo din naman si Mikey Williams dahil sa kasalukuyan, alam natin itong the contract termination, of course, wala siyang sinosweldo dito sa kanyang kupunan. Nakatenga siya, nakatambay lang siya. Well, siguro marami ng ipon etong si Mikey Williams kaya hindi niya na kailangan, no, yung sahod na ibibigay sa kanya ng Talk and Text. Pero para sa ganang akin lang, ito po'y sarili kong opinion at sarili kong komento. Dapat ito maayos na nila ng mas maaga para sa kanilang dalawang kampong ito ay maayos, no, at makapaglarong muli si Mikey Williams. At syempre, siya din naman ang magiging kawawa sa bandang huli dahil sabi ko nga kapag contract termination wala kang sasahurin at wala kang pwedeng laruan dito sa PBA, no, unless kung i-release ka ng Talk and Text Tropang Giga. Marami pong salamat sa inyong panunood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin diyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.